Hindi ka pa ba makapili kung anong ilaw ang ilalagay sa motor mo? Meron akong tatlong pwede mong pagpilian. Ito, yung pinakamalalakas na ilaw galing kay Senlo. Para mas makita nyo yung pagkakaiba-iba ng mga ilaw na ito, ginawa muna nating example yung ilaw ng M1, yung mini driving light, para at least alam nyo kung gaano kalaki ang pinagkaiba nito sa mini driving light. Ito yung difference ng dalawang malalakas na ilaw ng X2 at ng M5 compared sa M1 na may 30 watts. Ginawa lang nating example itong M1 para makita nyo yung pagkakaiba ng laki at lawak ng ilaw. Dahil mas maraming gumagamit itong M1, kaya at least kahit papano mabivisualize nyo kung gaano kalaki yung pinagkaiba ng ibang ilaw, lalo na dito sa pinakamalakas na ilaw na galing kay Senlo. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito para mas madaling makita yung pagkakaiba sa tingkad ng liwanag at saka sa laki ng ilaw na ibinubuga. Sunod naman natin itong M1 saka yung X7. Ganito kalaki yung pinagkaiba nila sa white light. M1 yung nasa ibabaw at X7 yung nasa ilalim. Pero pagdating dito sa yellow light, halos nagpapantay lang yung laki ng ilaw. Pero halos tumitriple yung lakas ng liwanag na ibinubuga ng X7 versus dito sa M1. At pagdating naman dito sa mix or combination light, mas malaki yung ilaw na ibinubuga ng X7. Mas malapad yung white light nito. Pero nakapokus yung ilaw nito sa gitna. Hindi kagaya ng M1 na pantay o even yung pagkakadistribute ng ilaw nito. Ito naman yung difference sa lakas at sa laki ng ilaw ng X7 at ng X2 matrix. 90 watts yung X2 at 80 watts naman yung X7. Ganyan kalaki yung diferensya nila at tingkad ng ilaw. Kitang-kita lang talaga na mas focus yung ilaw ng X2, pero mas malapad naman yung nasasakop ng X7. At ito naman yung pagkakaiba ng ilaw ng M5 Plus at ng X7. 100 watts yung M5 at 80 watts naman yung X7. Medyo payat lang talaga at pahaba yung ilaw ng M5 at palapad naman yung ilaw ng X7. Mas concentrated yung ilaw ng M5. Hindi kagaya ng X7 na pinaprioritize nito na maging malapad yung kanyang ilaw. Ito naman yung sabay-sabay na yellow light ng tatlong malalakas na driving light. M5 yung nasa ibabaw. X2 naman yung nandito sa kaliwa. At X7 naman yung nandito sa may bandang kanan. Kapansin-pansin lang talaga na mas maliit yung ilaw na yellow light ng X7. Hindi ko alam kung sasang-ayon kayo, pero parang mas sulit yung ilaw ng X2 compared sa dalawang malalaki at malakas na ilaw. At para sa panghuli nating comparison, ito naman yung comparison ng kanilang combination light. M5 yung nasa ibabaw, X2 ulit yung nandito sa may kaliwa, at X7 naman yung nandito sa may bandang kanan. Yan yung pagkakaiba at itsura nila kapag combination light na yung pinagana. Para sa akin lang kung sino sa tatlong to ang pipiliin ko. Parang mas okay yung X2. Pero syempre minsan, i-consider din natin yung design ng ilaw. Kung babagay ba to sa ating motor at kung gaano kalaki ang pwede nating ikabit. Dito sa ating lux meter testing, dito magkakaalaman kung sino ba talaga ang mas malakas sa tatlong ito, M5, X7, or ang X2. Unahin muna natin ang Senlo M5 Plus.
Ito yung may pinakamataas na wattage na umaabot ng 100 watts. At ito yung lumalabas dito sa ating lux meter sensor. Ito ay umaabot ng 6,300 lux. Yan po yung pinakamataas na reading dito sa ating lux meter. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng nasa 5,500 lux. Yan po yung pinakamataas na reading. Base na rin dito sa ating lux meter sensor. Single bulb lang po yung pinapagana natin dito. Kaya lahat po ng nakukuha nating reading ay magiging times 2. Sunod naman natin itong Zenlo X2 Matrix. Ang lux nito ay umaabot ng nasa 9,200 lux. Yan po ay para po sa 2 meters na layo ng ating sensor sa ilaw. Single bulb lang po yung pinapagana natin ulit dito. At pagdating naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng nasa 8,700 lux. Yan po ay para sa single bulb sa loob ng 2 meters na layo. Times 10 po yung lumalabas dito sa ating digital display. At ito na po yung ating panghuli. Ito yung X7 na fog light na mayroong 80 watts. Ang white light nito ay mayroong 6,900 lux para sa kanyang single bulb. At para naman dito sa kanyang yellow light, ito ay umaabot ng 8,800 lux. Mataas din po yung reading ng kanyang yellow light. Kitang-kita naman kasi na focus yung ilaw nito. Bali ngayon, napakita ko na sa inyo kung sino sa tatlo ang may pinakamalakas na lux. Minsan yata hindi natin kailangan magbase na sa wattage. Mas maigi na magbase na tayo sa lux or sa lumens. Doon talaga makikita kung gaano kalakas ang bawat driving light or mini driving light na lumalabas sa market ngayon. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at subscribe. Ride safe po, lalo na ngayong maulan na panahon.